Isang araw lang ang pahinga ng Gilas at maglalaro na naman sila sa classification phase at una nilang makakatapat ang South Sudan na kung saan meron silang 3 players na nakatapat na ni Kai Sotto sa NBL Australia. Idea was sound, pass was putrid. Steindl. He thought about it for a split second. That again met at the rim. That is ambitious. Steindl, and he might be around 6'7", 6'8", but you're not going to get in there and do much against Kai Sotto. He throws that out. Napakaganda at napakalaki ng significance ng laro ng Gilas versus South Sudan upang tuloy pa rin ang ating Olympic dream. From now on, all points count. Dahil magkakatalo na lang sa standings sa pamamagitan ng quotient system na kung saan ang merong pinakamataas na quotient ay ang makakaangat. Pero napakalakas ng South Sudan and in fact natalo nila ang China sa first round para sa kanilang historic first win sa FIBA World Cup. John Jolin tries to go for the final three-pointer, but at the end of this game, a huge day in history for South Sudanese basketball. Pound for pound ay siguro meron tayong slight advantage over South Sudan, pero in terms of team play ay mukhang dito tayo merong malaking kulang. Kung sa players lang ay kompleto Ricardos ang Gilas, pero hindi rin magpapatalo ang South Sudan na merong 3 players na merong NBL Australia experience. Nandyan ang kakampi ni Kai Sotto sa Adelaide 36ers na si Sandy Dech na alam naman nating isang napakagaling na scorer at isang lockdown defender na pwedeng babantay kay Jordan Clarkson. Nandyan rin si Magic Ding na nakatapat na ni Kai Sotto sa NBL na naglaro sa Cairns Taipans. So meaning, napakalakas na player rin itong si Magic Ding dahil sa NBL naglalaro. And he is one of the best players ng Cairns Taipans. At ganun rin si Deng Akot na naglalaro rin sa NBL Australia para sa Sydney Kings. Kaya kung sa level lang ng competition ang ating babasihan, ay di hamak mas mataas ang level ng competition sa NBL compared sa PBA. Sa 3 players pa lang ng South Sudan, ay makikita mo na kung gaano kalakas ng South Sudan na makakatapat natin mamayang gabi. Pero with the right adjustment, ay siguradong kakayanin natin ang South Sudan. The key to win para sa Gilas ay pasahan. Kung magpapasahan ang Gilas players, ay sure win ito para sa Gilas dahil with Jordan Clarkson ay meron tayong napakagaling na player. Pero he cannot win alone. Kailangan talaga ng magandang pasahan upang mamamaximize ang malakas na lineup ng Gilas Pilipinas. Samantala, lumulubo ang kumpiyansa ni Anthony Edwards habang papasok ang Team USA sa Round 2 ng FIBA World Cup. I think we're gonna win. At yan ang sabi ni Ant-Man Anthony Edwards. Sa Edwards ay lubusang naniniwala sa pangarap ng Team USA na magkampiyon sa 2023 FIBA World Cup. Matapos ang 3 sunod-sunod na panalo ng Team USA na may average na lamang na 34 points sa Group C, wala nang kakulangan sa kumpiyansa para kay Anthony Edwards sa harap ng mga pagtotoo sa Round 2 laban sa Lithuania at sa koponan ni Nikola Vucevic na Montenegro. Nagpapakita ng kanyang matalas na talino at kakaibang responsibilidad, may ilang malalakas na salita si Ant-Man upang ilarawan ang susunod na yugto sa FIBA World Cup. I mean, I think we're gonna win. We're undefeated also. Yan ang sabi ni Anthony Edwards sa post-game press conference. I think we have a great chance of winning. We have a great coaching staff. We got great players. Our confidence is at an all-time high, so we're not really worried of those guys. At yan ang dagdag na pahayag ni Anthony Edwards. Pressure? Not at all. I love the game of basketball. It's fun for me. I go out there and do what I love. I put in the work every day, so there's no pressure. At ito ang mariing sagot ni Anthony Edwards tungkol sa pressure.
At ipinarating din ng bituin ng Minnesota Timberwolves ang pasasalamat sa malalim na bench at ang katatagan ng koponan bilang mga pangunahing assets ng Team USA sa nalalabing bahagi ng torneo. Depth is super important because some nights I'm not gonna have it. Guys like Tyrese Haliburton, Austin Reeves, Jalen Brunson, all 12 of us can kind of put the ball in the hoop. At yan ang pahayag ni Anthony Edwards. Lahat kami ay umaasa sa isa't isa at patuloy na nagtutulungan, kaya't napakahalaga na meron kaming matatag na bench players. At para kay Edwards, ang pressure ng paglalaro sa pandaigdigang torneo ay hindi nagiging problema sa kanya. Dahil mahal niya ang larong basketball at ito'y nagbibigay sa kanya ng kasiyahan. At kapag pumupunta siya sa loob ng court at ginagawa niya ang kanyang gusto, labis siyang natutuwa. At araw-araw siyang nagtatrabaho at naglalaro nito, kaya walang pressure para kay Anthony Edwards. Ang Montenegro ang unang hamon ng Team USA sa ikalawang yugto sa Biyernes bago nila harapin ang napakalakas na koponan ng Lithuania sa Linggo. Si Ant-Man Anthony Edwards ay nasa landas na subukin ang single game scoring record ng Team USA sa FIBA. Sa isang stylish move, itinampok ni Edwards ang isang bagong team high sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagtapon ng isang kamanghamanghang windmill dunk na nagpataas ng mga manonood sa Mall of Asia Arena. Maaga pa lang sa ikatlong quarter, nagtala na siya ng 22 points, pumantay sa dating record na nasa kamay ni Paolo Banchero na may 21 points laban sa New Zealand. Nakapag-ambag na ng 18 points si Edwards sa first half pa lang, ang pinakamataas sa lahat ng manlalaro sa Team USA sa loob ng 3 laro sa World Cup. Gayunpaman, dahil sa malaking lamang, nagbigay ng mas maraming oras sa ibang mga manlalaro si Coach Steve Kerr at naupo na si Anthony Edwards sa natitirang bahagi ng laro. Sa pagtatapos ng laro, nagtala siya ng 22 points, 8 rebounds, 4 assists in less than 19 minutes of action. Ang ultimate record ng Team USA sa parehong FIBA World Cup at Olympics competition ay nasa kamay ni Kevin Durant, na nagtala ng 38 points laban sa Lithuania sa FIBA World Cup 2010. That's it for now, guys. Pero bago kami magtatapos, ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.